lang. Yan. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan kasi, itong si Amy Marcos po ngayon ay nagsalita na naman. Bukod dyan sa interview na yan, iba naman ngayon. So, ang ginawa ni Amy Marcos ngayon, ito malupit ngayon to. Diba? Ang sabi ni Amy dito, ano ba yan? Ayan. Amy says, EO creating Maritime Council leads to dangerous path. Mga kababayan, alam niyo po yung EO. Yung EO po na nilabas po ni PBBM. Gumawa po ng EO number 57 si PBBM para po, ito nga po sinasabi ni PBBM na isa sa mga countermeasures po na gagawin niya regarding po sa China aggression. Yung EO number 57. Pero ang sabi ni Amy Marcos, ito daw po ay magli-lead sa dangerous path. Galing. Galing. Kasi mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, ito rin po kasi yung ginamit na word ng China. Ito naman yung sinabi ng China. Chinese Defense Ministry, Philippines is straying down a dangerous path. Walang ya, Amy Gayang-gaya. Pati yung ginamit na word ng China, kinopya mo na rin Wala yan, dangerous spot. Puta, sumasakit ang ulo ko. Ginaya ni Amy, dangerous spot. Ayan, O, so mag-apply ka na rin kayang senador ng China. Siguro mas maganda yon. Alang yan na yan. Continue natin. President Ferdinand Marcos Jr.'s creation of the National Maritime Council. So ito kasi yung ito yung EO number 7 mga kababayan. Yung paggawa nga po ng National Maritime Council nga po ni PBBM. Okay? Is leading the Philippines to a dangerous path. Senator Amy Marcos said Monday, saying authorizing the body to accept aid from abroad could lead to conflict in the West Philippine Sea. Okay, so para mas maganda mga kababayan, basahin natin yung mismong statement nga po ni Amy Marcos. So baka baka April Fool's joke siguro to. Kasi nakita naman natin yung date April 1. O nga baka April Fool's joke lang ito. O nga Uy, Amy, ano ba daw? Nabibiro ka lang ba? Baka April Fool's joke lang to, pero by the way, basahin na lang din natin. So sabi dito, ito na, emotion rather than reason has prevailed in our maritime conflict with China. It's leading us down to a dangerous path that will cost us more than just Filipino pride. Yan na naman tayo The country's defense posture is far from self-reliant, and the urge to retaliate soon as is about to pay the price of foreign interference. Section 7. So babasahin natin mamaya yung Section 7 na yan, of the newly signed Executive Order number 57 welcomes many Trojan horse of foreign interference through donations, contributions, grants, biggest, or gift from domestic and foreign sources that the National Maritime Center has been authorized to accept. So ngayon, ang nirereklamo ngayon ni Amy Marcos, dyan nga po sa EO number 57 nga po ni PBBM, is yung ayaw niya raw ng tumatanggap nga raw po ng mga tulong. Internal man or external. Ayan ang sinisita ni Amy Marcos. Kasi nga daw po, magkakaroon daw po ito ng Trojan horse. So bakit magkakaroon ng Trojan horse? Ano ba yung ibig sabihin ng Trojan horse? Mukhang yung Trojan horse mismo hindi ata alam ni Amy Marcos kung ano yung ibig sabihin. Kasi mga kababayan, pag sinabi mo kasing Trojan horse, ito yung pumasok sa kampo mo pero kalaban pala. So, ang punto dito, ang pinaka-conflict naman natin ngayon ay China. So, ganun ba yung ibig sabihin nun? Magdodonate yung China sa Pilipinas para magkaroon ng Trojan horse and then gagamitin sa China? Parang di ko nata makuha, di ba? Not unless na yung sinasabi ni Amy Marcos sa Trojan horse is yung Amerika or yung mga Western powers. Ayun lang yon, di ba? So sabi dito, such largesse has been the fuel to never-ending conflict. Ito na naman, as we still see in Ukraine and Gaza. Anong kinalaman ng Ukraine at Gaza sa Pilipinas? Diyan po talaga ako nabubulshitan sa kanila. Anong kinalaman ng Ukraine? Anong kinalaman ng Gaza? Iba po yung conflict ng Ukraine. Iba po yung conflict ng Gaza. Yung conflict po ng Gaza, ito po ay meron po kinalaman sa religion.
'Di ba? Religion and territories. And then political din po 'yan. And then yung Gaza rin po is ano rin 'to internal din po na usapin ng Israel. So anong kinalaman? Then yung Ukraine naman po mga kababayan, iba rin naman po yung intention nito. 'Di ba? Yung Ukraine naman po is about naman ito sa NATO. So anong kinalaman? Ito yung pinaka-bullshit talaga na na narrative na naririnig ko sa mga DDS Tinatakot nila yung mga tao na magkakagera. Sino ba may sabing magkakagera? Sila lang din naman. Sila lang din naman ang may gusto ng gera. Sila lang din naman yung natatakot. So tinatakot nila yung sarili nila. Oy, 100,000 na ako. Oy, thank you Di ko alam, check ko nga. check ko nga. Dahil kasi may nagsabi 100,000 na daw Mali mo may nagsubs na 5. O nga, no? Oy, thank you naka 100,000 na pala ako. Salamat. Thank you. Oy, meron pala akong regalo sa inyo. Siguro sa birthday ko na siguro. Malapit na rin naman birthday ko sa May 4 na rin naman So, ayun nga lang, syempre, ito lang, banggitin ko lang, no? Syempre, medyo marami tayong viewers, siguro hindi naman siguro lahat mabibigyan ko, no? So, pagpasensya nyo na lang po kung sino po yung hindi mabigyan. Pero pipilitin ko po talaga lahat na masatisfy. Okay, thank you, maraming salamat. Thank you. Okay, continue tayo, no? So, sabi dito, okay? Continue tayo, no? What we need instead are solutions for peace from those who claim to be our genuine allies. O yun nga, kaya nga, hindi naman tayo humingi ng tulong sa ibang bansa para makapaggera. Di ba? Hindi, tanga-tanga talaga, no? Hindi naman po tayo humihingi ng tulong sa ibang bansa para magkagera. Walang ganon. Ano sinasabi ni Amy? Ano to? Diba? Even declarations of support lack credibility where a rule-based international order is loudly invoked amid the mute refusal to ratify the UNCLOS. There is no shame in pursuing peace. Whatever action that may put any Filipino in danger is a gross irresponsibility and must be avoided at all costs. Okay? Sabi pa ni Amy noon, nagtagalog na yung mahabang baba. Hindi ako papayag na malagay sa panganib ang buhay ng kahit isang Pilipino. Subalit, nilinaw rin sa akin na hindi natin dapat isinusuko ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. So, anong solusyon mo? Maging matatag tayo sa gitna ng hamon na ito. Ngunit dapat manaig ang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita, at kalkuladong mga desisyon. Nagsimula ito sa maayos na pagkipag-usap sa China at iba pang mga bansang claimant din sa isla at iba pang features ng West Philippine Sea. Mahalagang parte rin ito na himukin ang ating mga mamamayan na tahakin ang landas ng kapayapaan at pagkakaintindihan dahil hindi tayo dadalhin nito sa kapahamakan. Huwag tayo padalos-dalos, huwag tayong basag ulo upang ating mapangalagaan ang kapakanan ng ating mamamayan. Kita niyo mga kababayan, ano to? Hindi naman tayo nakikipag-away ba tayo? Hindi nga Gumanti ba tayo? Hindi naman tayo gumanti O habang winawater cannon tayo, gumanti ba tayo? Hindi. Tinanggap lang natin. So ngayon, ang mangyayari ngayon, magkakaroon lang po ng ibang paraan si PBBM. Ano? So ngayon, mga ka-streetwise, basahin ngayon natin to. So ito yung nirereklamo ngayon ni Amy Marcos. So ito yung Executive Order number 57. Ito na yun, di ba? Strengthening the Philippine Maritime Security and Maritime Domain Awareness. So ang nirereklamo ngayon ni Amy Marcos, yung pagbuo nga po ng ano bang buo nito? Yung council. Anong pangalan ng council? Nakalimutan ko na. Maritime Council yun National Maritime Council. Oo. So ngayon mga kababayan, maganda naman po yung adhikain nito.
So sabi dito, no, exercise overall jurisdiction and direction on policy formulation, implementation, and coordination with other government agencies. So ito lang, parang pinagtitibay lang po talaga ni PBBM yung mga ibang ahensya po ng gobyerno para po sa West Philippine Sea. Ayan naman, no, provided strategic direction and policy guidance for maritime security operations of the National Maritime Center, okay, and its support agencies and multinational and cross-border cooperation on maritime security and domain awareness. Yun, so kasama yung awareness dito. So mukhang sasabit dito yung fake news. Kasi merong dito, domain awareness eh. And then mga kababayan, so medyo mahaba kasi ito. So nirereklamo ngayon ni Amy Marcos yung sa Section 7. Ito. Sabi sa Section 7, okay, the National Maritime Center is hereby authorized to accept donation, contribution, grants, biggest or gift from domestic sa loob ng Pilipinas or foreign sources, pati sa ibang bansa, for purpose relevant to their mandates and functions subject to existing laws, rules, and regulations. So ito mga kababayan, yung sinasabi ko po sa inyo. Dito po nagagalit si Amy Marcos. Kasi nga, malinaw naman ang nakalagay dito na tatanggap po ang Pilipinas ng grants, donation, contribution. Oh. So, posibleng bigyan talaga tayo ng tulong ng ibang bansa, tulad nga po ng sundalo, tulad nga po ng mga barko na pwede pong maglayag or magpatrol sa West Philippine Sea or habang nagre-resupply mission. So ayaw ni Amy Marcos nun. So anong dapat gawin? Tuwing wina-water cannon tayo, tatanggapin lang natin. Ganun ba yon? So ang sabi ni Amy Marcos, ayaw niya pong may mapahamak na Pilipino kahit isa. Eh may napahamak na ng 3, di ba? May napahamak ng 3, di ba? Eh, ewan ko talaga, no? Lahat na lang po kasi ng ginawa ng presidente, palaging kontra yung ating ang tanga. Pasensya na, nakakagigil lang po talaga, no? So, ewan ko lang kung talagang concerned ba talaga si Amy Marcos sa Pilipinas o talagang meron siyang halong insecurity sa kapatid niya. Dalawa lang yun. Ewan ko lang kung talagang tanga talaga siya kaya ito pinaglalaban niya or may halong insecurity na talaga siya. Ay, Diyos ko, Amy, ano to? And then, ito na. Ito yung, ang pumirma nito, si Lucas Bersamin. Actually, kasi ang hawak kasi ng National Maritime Council po na yan, si Lucas Bersamin po ang hawak niyan. Di ba? Ay, Diyos ko. Medyo nakakagigilan talaga si Amy, no? Parang, akala ko tumahimik na, pero ganun pa rin naman pala siya, no? Wala pa rin palang pagbabago. So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa 692 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like na lang po ng video po na to. And dyan po sa Team Replays, ano masasabi nyo nga po dito sa bagong ginawa na naman ni Amy Marcos na pagkontra sa kanyang kapatid. So, yun lang po. No? So, pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you po mga kababayan. Nakita ulit tayo sa susunod po na video. So, thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you po.